So guys, nandito tayo ngayon sa Barrage de la Grande Dixons. Wala. Okay, tignan nyo naman. Ayan, yung magama. Kasi medyo madulas. Madulas yung daan para ka nag-ice skating. Kung ayaw mo mapagod umakyat, pwede ka dyan sumakay sa teleferry. Kaso, ang mahal ng bayad. So, mas pipiliin na lang namin maglakad. Exercise pa, diba? Good for the health. Pero minsan, sumasakay din kami dito pagka medyo pagod na kami. Ito, yung Hotel Ritz. Nung ginagawa yung barrage, dito tumutuloy yung mga manggagawa. And then, after dati, yan may mga bahayan dyan kung saan tumutuloy yung mga gumagawa ng barrage. Karamihan sa mga manggagawa noon ay mga Italian. So, yan, diba? So, ito naman ang St. John Chapel. So, pwede ka pumasok sa loob. Halimbawa, nagpunta ka sa Office of the Tourism and then gusto mong bumisita. Yan, kailangan mo magpa-reserve para, kasi maramihan. Pumapasok din kasi sila doon sa loob ng barrage para makita kung ano ang itsura. Kami dati nakapasok na kami dyan sa loob ng barrage at talagang super amazing. Andun meron siyang video kung paano siya ginawa dati. So talaga nakaka-amaze. So dito kami sa shortcut dumaan kung gusto namin mas mapadaling makapunta dun sa taas. Ayan. Diba? Lahat ng tao dito dumadaan. Ayan. Kailangan mag-ingat sa paglalakad kasi medyo madulas. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Tsaka kailangan tignan mabuti kung saan ka aapak. Kasi katulad nito, madulas to. Ayan, madulas to. So, huwag ka dyan aapak. Hindi naman malayo yung lalakarin, mga 30 minutes lang ando ka na sa taas. Pero syempre, kailangan mo talagang maglakad dahan-dahan kasi nga madulas. Ayan, diba? So, nandito kami sa kalsada. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto mong flat ang dadaanan mo, merong kalsada naman. Yun nga lang, mas malayo. Kaya, mas pinipili na lang ng mga tao na dumaan sa shortcut. Yan, yung pataas. Diba? So, 30 minutes lang lakaran. Kesa naman doon sa may kalsada, siguro abuti ka ng 1 hour. Pero minsan, sinasara nila yon kasi bawal dumaan. Kasi may mga snow na bumabagsak. So, Kashara, halika dito. So, ayan yung daan. Okay? Ayan. So, dadaan kami dito, paakyat. And then after, pag narating namin yung taas, yon, flat na yon. Malapit na kami sa taas ng barrage. Okay? See you guys. Bye. Oh, it's so cool. Punasan mo kamay mo. Malamig.
Halika na. Kiki siya. So guys, dito na kami sa Patag. Marami activity dito sa Barrage de la Grande Ixelles. Meron din dito, ayan, Tirolian. Eto, Tirolian siya. Meron ding wall climbing. Ayan. So, kung gusto mong itry ang Tirolian, pupunta ka lang doon sa taas. Meron doon na mag-a-assist sa'yo. And then, kung gusto mong mag-wall climbing, dyan, doon sa taas. Wala. Ayan. Sa taas na yon, meron doon mga assistants or mga talagang naka-assign na magbabantay sa'yo, mag-a-assist sa'yo, ituturo sa'yo kung paano dapat gawin. So, punta ka lang doon. And then, malalaman mo doon yung price per head. Price ng kids, price ng adults. So, konti na lang. Konting-konting lakaran na lang. At makakarating na tayo sa taas ng barrage. Okay? Yung bundok, parang alam mo yun, parang bihusan lang siya ng asukal. Alam niyo, icing sugar. Para siyang cake na binuhusan ng icing sugar, di ba? Ang ganda sa mata. Ayan, kukunti ang tao. Ang peak season dito pagka summer. Ayan, talagang sobrang dagsa ng tao. Ang dami-dami talaga. Yung mga sasakyan sa parking, hindi mo alam kung saan ka magpa-park. Kasi punong-puno siya. Kasi naman, ang daing activities dito na pwede mong gawin. Ang daing mong lugar na pwedeng bisitahin. Kung ikaw ay fan ng hiking, mahilig kang maglakad-lakad, eto yung mga places na dapat mong puntahan na talagang mag-i-enjoy ka sa sobrang ganda. Nakalagay din dito yung mga oras na dapat mong lakarin. So guys, andito na tayo sa Barrage de la Grande Ixelles sa taas. Tapos, eto yung tinatawag nilang Lac de Diz. And tignan nyo naman, di ba? So, ang taas pala nito, yung pinaka-high, kung nasan tayo ngayon, is 2,365 meters. So, yan yung exact na taas niya. Kung namang umikot, pwede ka dyan dumaan. Nakikita nyo ba yung zigzag? Yan yung daan papunta dun sa Caban Fraflerie. Siguro mga nasa 1 hour, 40 minutes ang kailangan mo lakarin. Kung gusto mo namang pumunta sa kabilang banda, dito ka dadaan. So, dadaan ka mga 4 or 5 na tunnels ang dadaanan mo. And then, pwede kang mag-loop papunta doon sa Arola. Medyo lamig. Yung dalawang bata nag-enjoy. Kasama nila yung papa nila. Why? It's cold. Rugad mama, rugad mama. Alexander, jump. So yan yung mag-aama. Nagsasalita ako tapos biglang tawag ang iingay. Tuloy, ayan, nawala ako sa concentration. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Oh, pababa na kami guys. Tapos na kaming mag-picnic. Ay nako. Ang asawa ko. So yung daan, paakyat doon kung gusto mong itry ang Tirolian. So, yan, nakita nyo ba yung pinaka-line na yan? Diyan, mula doon sa baba. Mula diyan sa baba. Yan.
Tapos, ito naman, ito ang tinatawag naming Val de Dis. And then, sa likod nito, sa likod ng bundok na yan naman ang tinatawag nilang Val d'Arola. Bali, pag pinagsama mo itong Val de Dis at Val d'Arola, ito ang tinatawag na Val d'Erens. So, dati hindi ko siya maintindihan. Nalilito ako, pero ngayon okay na. Unti-unti ko na siyang naiintindihan. I-share ko lang, itong Barrage de la Grande Dixence, ito ang highest gravity dam in the world. Ayan, siya ang number 1. Kasing taas siya ng Eiffel Tower ng Paris, di ba? So, kung gusto mong pumunta dito sa Barrage de la Grande Dixence, dito mismo sa taas, pwede kang sumakay sa telecabin. Yung iba kasi, mostly yung mga tourist, lalo na pagka may makasama silang bata, medyo may mga edad na, doon sila sumasakay sa telecabin para nga naman hindi na sila mapagod maglakad. Pero kung feel mo na maglakad, maglakad ka. 30 minutes lang naman kung dadaan ka dun sa may shortcut. Pero kung ayaw mo dumaan sa may shortcut, gusto mo sa medyo flat, kasi meron namang kalsada na pwede mong daanan, siguro nasa 1 hour yon. Pero minsan kasi pag ganitong may snow, inaano nila, sinasarado nila, kaya no choice ka, doon ka dadaan talaga sa may shortcut.